Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. Estados Unidos nagbabala sa China dahil sa pagsalakay nito sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Mag-comment ka na rin kung taga saan ka para alam namin kung saan umaabot ang aming video. Isang mataas na opisyal ng militar ng US ang nagbabala sa kanyang Chinese counterpart laban sa mapanganib na mga hakbang ng China sa West Philippine Sea. Sa unang pag-uusap sa pagitan ng mga commander, ang Amerika at China ay nananatiling magkasalungat sa mga isyu mula sa kalakalan hanggang sa katayuan ng Taiwan, at ang lalong mapamilit na aksyon ng China sa pinagtatalunang rehiyong maritime sa West Philippine Sea. Ngunit hinahangad nilang muling itatag ang regular na pag-uusap ng militar sa layuning maiwasan ang mga hindi pagkakaunawaan sa flashpoint nang wala sa kontrol. Si Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Command, at Wu Yanan, pinuno ng Southern Theater Command ng Chinese Army ay nag-usap sa pamamagitan ng video call noong Martes. Binigyang diin ni Paparo ang kahalagahan ng patuloy na linya ng komunikasyon sa pagitan ng militar ng US at ng PLA, sabi sa isang pahayag. Hinihikayat ni Paparo ang PLA na muling isaalang-alang ang paggamit nito ng mapanganib, mapuwersa, at potensyal na mga taktika sa pagtaas ng tensyon sa South China Sea at higit pa, sabi sa pahayag. Ang Southern Theater Command ay may pananagutan sa mga aktibidad ng militar ng China sa South China Sea, kung saan ang mga sasakyang pandagat ng China ay nakibahagi sa isang serye ng mga high-profile confrontation sa mga barko ng Pilipinas nitong mga nakaraang buwan. Inaangkin ng China ang halos lahat ng mahalagang bahagi ng ekonomiya ng tubig sa kabila ng mga nakikipagkumpetensyang pag-angkin mula sa ibang mga bansa, at isang internasyonal na desisyon ng korte na ang pahayag nito ay walang legal na batayan. Sa buwang ito, iginiit ng China na ipagtanggol nito ang karapatan umano nito sa karagatan, matapos na maglabas ng footage ang Pilipinas na nagpapakita ng isang Chinese Coast Guard vessel na bumangga sa isa sa mga barko nito sa isang confrontation sa dagat. Tinuligsa ni US Senators Chris Coons at Pete Ricketts ang tumataas na agresyon ng mga Chino sa West Philippine Sea, nang ipakilala nila ang isang resolusyon na nagdiriwang ng ika-73 anibersaryo ng paglagda ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas. Ang resolusyon ay muling pinagtitibay ang pangako ng US na ipagtanggol ang Pilipinas sa ilalim ng kasunduan lalo na sa kalagayan ng patuloy at tumitinding agresyon ng China sa West Philippine Sea, sinabi ng mga senador sa pinagsamang pahayag na inilabas nitong linggo. Sinabi niya na ang US ay nakatuon sa pagpapalakas ng alyansa ng US-Philippines at nangako na tumayo kasama ang mga kasosyong Pilipino sa kanilang pagsisikap na ipagtanggol ang kanilang soberanya ng teritoryo at panatiliin ang isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi ni Senador Ricketts na ang pangakong ito ay mas mahalaga kailanman dahil sa tumaas na panliligalig at pananakot ng China sa mga kaalyado at kasosyo ng US sa bahagi ng South China Sea. Sina Senators Coons at Ricketts ay parehong miyembro ng Senate Foreign Relations Committee. Hinihimok ng resolusyon si Pangulong Joe Biden na gumawa ng naangkop at kinakailangang mga aksyon bilang tugon sa lumalalang pag-uugali ng PRC, upang maibalik ang pagpigil at tulungan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nito. Ang resolusyon ay muling nagpapatibay na ang Article 4 ng Mutual Defense Treaty ay umaabot sa mga armadong pag-atake sa sandatahang lakas, pampublikong sasakyang panghimpapawid, o sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas, kabilang ang Philippine Coast Guard, saan man sa South China Sea. Itinuturing nito ang pagsalakay ng China sa kinikilalang internasyonal na eksklusibong sonang pang-ekonomiya ng Pilipinas bilang mga direktang pag-atake sa soberanya at integridad ng teritoryo nito. Tinalakay ng Armed Forces of the Philippines at US Marine Corps ang nakatakdang maritime training activity sama-sama sa pagitan ng dalawang puwersa. Ito'y sa pagpupulong ni AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordero at US Marine Corps Commandant General Eric Smith. Nang bumisita sa Camp Aguinaldo kahapon, ang pagpupulong ay naging pagkakataon para tuklasin ang iba't ibang larangang pangkooperasyon ng dalawang puwersa na nakaangkla sa pagtataguyod ng rules-based international order, at nagkakaisang bisyon para sa isang matatag at maunlad na Indo-Pacific region. Nagpasalamat naman si General Cordero sa pagbisita ni General Smith at binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na partnership ng AFP at USMC. Sinabi ng Philippine Navy nitong Martes na nakapagtala ito ng hindi bababa sa 207 na barko ng China sa West Philippine Sea, isang bagong high record ngayong taon matapos dumaan ang malakas na bagyo sa lugar. Sa isang regular na media briefing sa Camp Aguinaldo, sinabi ng tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad,
na ilang mga sasakyang pandagat ng China ang umatras sa pagdaan ng tropikal na bagyong Enteng, ngunit hindi nagtagal ay pinalitan sila ng iba pang mga barko. Ipinakita ng kamakailang data na mayroong 182 maritime militia vessels, 18 China Coast Guard vessels, 6 People's Liberation Army Navy vessels, at isang research and survey vessel sa lugar mula 3 ng Setyembre hanggang Siyam. Ito ay bahagyang mas mataas kaysa sa 203 barko na naitala mula 27 ng Agosto hanggang 2 ng Setyembre. Assess why there is an increase in number in Iraqwa or Ruzul Reef. However, we could say that for Sabina or Escoda is because of the extra attention that we have given to that particular show. For Iraqwa or Ruzul, we are still trying to assess. The GSOMIA is a very welcome move. This will help us secure the integrity of our communications. Even without the West Philippine Sea issue, we welcome the objectives of GSOMIA to help us secure the integrity of our communications. And they don't bring in other forces from the East Sea Fleet or the North Sea Fleet, then this is still within the normal range of their capability. So ano yung abnormal? Ano yung abnormal? The moment they bring in forces from the other theaters, the East Sea and the South Sea fleets. Can you mention any numbers? Kung gaano pa say na abnormal na yung deployment? It will depend on the total number of the Coast Guard, the Maritime Militia, and the PLA Navy under the South Sea Fleet. The South Sea Fleet open sources will tell us that there are around 80 to 90 ships and aircraft, ships and submarines. For the Coast Guard, roughly 25 to 35. For the Maritime Militia, we have monitored in the past 2 or 3 years ago a high of 250, even up to 300. So long as the numbers don't exceed what we have monitored, it indicates that this is still within the range of the South Sea Fleet capabilities to deploy forces. Karamihan sa mga sasakyang pandagat ay nakasentro sa Escoda Shoal, ang sentro ng kamakailang pagsalakay ng mga Tsino na umaaligid sa nag-iisang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanua. Sinabi ni Trinidad na tinatasa din ng Philippine Navy ang sitwasyon sa Rosul Reef, kung saan nagkaroon ng mas mataas na deployment ng Chinese vessels na 58 maritime militia ships at isa mula sa PLA Navy. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines na walang intensyon ang China na sakupin ang Palawan o buong Pilipinas, sa kabila ng malaking bilang ng barko ng China na monitor sa West Philippine Sea sa mga nakalipas na linggo. Sa huling bilang, 203 samit-saring barko ng China ang namonitor sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ayon kay Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ang intensyon ng Chinese Communist Party ay makontrol ang malaking bahagi ng South China Sea dahil mahalaga ito sa kanilang komersyo at kalakalan. Nais aniyang protektahan ng China ang malayang daloy ng kalakal sa kanilang mga daungan kaya nagtayo sila ng mga base militar sa iba't ibang bahagi ng South China Sea. Bilang tugon, sinabi ni Trinidad na pinapalakas din ng AFP ang kanilang presensya sa karagatan sa pamamagitan ng regular na pagpatrolya sa EEZ ng bansa. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.